Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, magandang estado ng ekonomiya ng Pilipinas, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulo, kumpiyansang makakamit ng Pilipinas ang upper middle income country status ngayong 2025. Trilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru tuloy na ngayong umaga. Mahalagang papel ng Diplomatic Corps para mapatatag ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansa, kinilala ng punong ehekutibo. Mas maraming embahada, planong buksan. Philippine Coast Guard, patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa iligal na presensya ng barko ng Chinese Coast Guard na nasa karagatan ng Zambales. Iglesia ni Cristo, magkakasa ng peace rally sa Quirino Grandstand ngayong araw. Ilang mga kalsada, pansamantala munang isinara sa mga motorista. At Office of Civil Defense Western Visayas nakaalerto sa posibleng pagputok ng Bulkang Kanlaon. OCD, binigyang diin na masyado pang delikado na pabalikin ang mga evacuees sa kanilang mga bahay. Bagong Pilipino sa Bagong Pilipinas. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, isabuhay ang ilang katangian at asal gaya ng pagiging disiplinado, mahusay at mapagmahal sa bayan at kapwa ngayong 2025. Si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang bagong Pilipino ay disiplinado, mahusay, at higit sa lahat, mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Ito sana ang mga katangiang isa sa buhay natin ngayong bagong taon. Bagong taon, bagong Pilipino. Yan ang tema ng New Year vlog ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Pangulong Marcos na magsisimula ang pagbabago sa pagiging disiplinado. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. Disiplinado sa sarili, disiplinado sa sariling tahanan, disiplinado sa lansangan. Binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng disiplina sa kalusugan, pera at pag-iwas sa pagmamarites. Health and fitness goals sa pagkain, paghawak ng pera, pag-iipon, disiplina sa oras ng mga gadget, disiplina sa pagmamarites at sa pananalita, disiplina sa lansangan, pagdadrive, pagtatapon ng basura. Ano naman kaya ang New Year's resolution ng Pangulo? Ang New Year's resolution ko na para maging mas disiplinado, mas aalagaan ko ang aking kalusugan. Dahil sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit, bawal talaga na hindi makapasok, bawal talaga na hindi maganda at maliwanag ang inyong pag-iisip. Special mention din sa vlog ang mga Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa. Gaya ni The Voice winner Safronio Vasquez na simbolo ng pagiging mahusay ng mga Pinoy. Magaling tayo, kaya dapat ilagay na natin sa ating pag-iisip na ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Nakita naman natin, meron na naman tayong champion na si Safronio Vasquez. Ngayon lang nakilala, napakagaling talaga. Dapat yan ang mga hinahanap natin na mga magagaling at mahuhusay na bagong Pilipino. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang bagong Pilipino ay mapagmahal sa bayan. Ang bagong Pilipino ay mapagmahal sa bayan. There is a renewed sense of patriotism. Dapat sa ating mga New Year's resolution, lagi nating kasama ang pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Mas malalim ang kahulugan ng disiplina at pagiging mahusay kung ito ay nakaangkla sa pagmamahal sa Pilipinas. Mula sa PTV Manila, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbukas ng mas maraming embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa harap ng mga miyembro ng Diplomatic Corps sa Banda Nior sa Malacanang. Bahagi umano ito ng independent foreign policy ng bansa.
kasabay ng lumalawak at pinalalakas sa ugnayan sa bayon ng Pilipinas sa mundo. Noong nakaraang taon, 4 na embahada ang binuksan sa Europa at Latin America. Ngayong taon, magbubukas naman ng 4 pang foreign service post sa North America, Asia at Pacific. Pagsapit ng 2025, inaasahang magkakaroon ng kabuang 102 na embahada at konsulado ang Pilipinas. Layo nitong ipakilala ang Pilipinas sa buong mundo. Natiyak na magbubunga naman ng makabuluhan, konkreto at kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan na magtutulak sa 21st century economy ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, naging matagumpay ang diplomatikong agenda ng Pilipinas sa pagpapalakas ng mga ugnayan sa mga kaalyado nito at mga bagong kasosyo sa larangan ng ekonomiya at seguridad. Nagresulta umano ito ng masiglang palitan ng mga opisyal na pagbisita at kooperasyon sa iba't ibang sektor. Ngayong araw na gagawin ang trilateral leaders phone call ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inilipat ang schedule ng pulong na unang itinakda kahapon Enero 12. Alinsunod dito sa hiling ng US dahil sa nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles. Ang pulong na ito ay kasunod ng Trilateral Summit na ginanap sa Washington makaraunong nakaraang taon kung saan tinalakay ng tatlong leader ang mga isyong kaugnay ng seguridad, infrastruktura at ekonomiya sa rehiyon. Nagdaos din ang tatlong bansa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity noong Disyembre na nagpapakita ng kooperasyon at masiguro ang kalayaan sa paglalayag sa Indo-Pacific sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Sabi ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, inaasahang tatalakayin ng mga leader ang progreso ng kanilang trilateral cooperation. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakapinta Pilipinas ang pagiging upper middle income country status ngayong 2025. Ipinagmalaki naman ng Pangulo ang magandang estado ng ating ekonomiya sa diplomatic community. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makukuha ng bansa ang pagiging upper middle income country status nito ngayong 2025. Sa isinagawang tradisyonal na Van d'Honneur sa palasyo nitong nagdaang Sabado, sinabi ng Pangulo sa harap ng diplomatic community na sa ipinapakitang malakas na macroeconomic fundamentals ng bansa ay tiwala silang maaabot ng Pilipinas ang gayong antas ng income ng bansa. With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will be able to hit this year the GNI per capita range set for us by the World Bank to reach the upper middle income status country, coming off from an all-time high record registered in 2023 to the tune of $4,335. Ibinida rin ng Pangulo ang magandang economic status ng Pilipinas na itinuturing na nananatiling pinakamalakas sa Asia na lumagon ng 5.8% para sa unang tatlong quarters ng 2024, dahilan para maungusan ang performance ng ibang kasamahan sa Asian region. Katunayan ditong naitalang mataas na gross domestic product matapos ang 27 taon na umabot sa 16.7% at malaking bagay anya dito ang revenue collection noong 2024 na umabot sa 4.42 trillion pesos. The Philippine economy remains amongst the strongest in Asia, expanding 5.8% for the first 3 quarters of last year and outstripping performances of some peers in the Asian region. Our revenue collection for 2024 is about 4.42 trillion pesos, accounting for 16.7% of our GDP. And this is the highest figure in the last 27 years. Kabilang din sa inilahad ng Pangulo ang pagkakamit ng bansa ng kauna-unahang credit A rating mula sa S&P Global Ratings. Bumaba din niya ang unemployment rate sa 4.0% na mas mababa pa sa tinarget na 4.4 hanggang 4.7% at ang dahilan niya dito ang paglakas ng labor market. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.
Balita mula sa Philippine News Agency, umani naman ang papuri si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Diplomatic Corps sa ginanap na Vandalior sa Malacanang nitong Sabado. Ang pagbati ay dahil sa nakapanghihikayat na ibinahaging economic figure ng Pangulo sa ilalim ng Marcos administration hinggil sa inflation, paglago ng ekonomiya at employment. Anila isa itong magandang aspeto para sa hinaharap ng Pilipinas. Samantala binigyan diin nila ang kahalagahan ng pagiging tapat, balanse at patas sa pag-navigate ng iba't ibang opinyon tungkol sa suliraning panlipunan na layong itaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at seguridad na para sa lahat. Balita muli mula sa PNA, inaasahan naman ang mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at sa taong 2026. Ito'y batay sa inilabas na report ng World Economic Situation and Prospects 2025 ng United Nations kung saan tataas umano ng 6.1% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon at lalago pa ito hanggang 6.2% sa susunod na taon. Anila ang bansa ay isa sa mga strongest performer sa Southeast Asian economies. Ayon rin sa UN Department of Economic and Social Affairs, ang economic growth ng Pilipinas ay dahil sa mas pinalakas na investment activity at private consumption. Gayun din ang mas pinaigting na revenue collection para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura na makapaglulunsad ng long-term growth potential ng bansa. Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng naapektuhan ng mapaminsalang wildfires sa Southern California, USA, na tahanan din ng maraming Pilipino. Umaasa ang punong ehekutibo na ang lakas, malasakit at pagkakaisa ang maging sandigan sa pagbangon ng mga naapektuhan ng wildfire o sunog. Nagsimula ang wildfire noong January 7 sa Los Angeles metropolitan area. Sa ngayon ay 16 na ang naitalang namatay, habang nasa 180,000 na ang inilikas. Office of Civil Defense Western Visayas nakaalerto sa posibleng pagputok ng Bulkang Kanloon. Mga residenteng bumalik sa kanilang mga tahanan, pinalilikas ulit. Si Paul Tarosa na Radyo Pilipinas sa Iloilo para sa Balitang Pambansa. Sa paglaki ng ground deformation o pamamaga ng Bulkang Kanlaon, nakaalerto ang Office of Civil Defense Western Visayas sa posibleng pagputok muli ng bulkan. Ayon kay OCD Western Visayas spokesperson Maria Cristina Mayor, nagbigay na ng direktiba si OCD 6 Director at Task Force Kanlaon Chairperson Raul Fernandez sa Regional Incident Management Team na ilikas ang mga residenteng bumalik sa kanilang mga bahay na sakop ng 6-kilometer danger zone. Delikado anya kasi sakaling pumutok ulit ang bulkan. Nakahanda na rin ang mga sasakyang gagamitin para sa gagawing paglikas ng mga residente. Bukod dito, may mahigit 200 milyong pisong halaga ng food packs at non-food items ang Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong residente. Sa ngayon, prioridad ng OCD6 na mailikas ang mga residente para sa kaligtasan ng lahat. Batay sa pinakauling DROMIC report ng Department of Social Welfare and Development, nasa mahigit 10,000 mga residente sa Isla ng Negros ang nasa evacuation centers at inaasahan madaragdagan pa ito sakaling pumutok ulit ang bulkan. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Mula pa rin sa Philippine News Agency, nais ng Department of Social Welfare and Development na magkaroon ng 100,000 family food packs sa Negros Island. Bunsod na rin ito ng posibleng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang mga family food packs ay ipapamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bulkan sa Western Visayas at Central Visayas. Una nang iniulat ng PHIVOLCS noong Sabado na posibleng pumutok ang bulkan dahil sa pagtaas ng magma at gas nito. December 9, 2024, nang pumutok ang Bulkang Kanlaon kung saan nagbuga ito ng usok na umaabot ng 3,000 metro. Naging sanhi naman ito upang itaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang bulkan. Balita mula sa PNA, tinatayang nasa higit 10,000 individual ang nakaranas ng involuntary hunger ang natulungan ng Walang Gutom Kitchen simula nang inilunsan ito nitong nakalipas na buwan. Dahil dyan, nais pang paigtingin ng Department of Social Welfare and Development ang programa para mas madagdagan pa ang mga Pilipinong makikinabang. Pababatid na itinayo ang pinakaunang public at private na food bank collaboration o soup kitchen sa Pasay City, kung saan
mayroon itong 200 private volunteers para mapanatili ang daily operations. Maliban sa pamamahagi ng pagkain, layon din ng programa na tugunan ang food wastage ng bansa. Ito'y sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa ilang mga restaurant na maring mag-donate ng kanilang sobrang supply. Samantala, nilinaw naman ng pamunuan na ang pagkain mula sa Walang Gutom Kitchen ay hindi mula sa pagpag o mga itinapon na pagkain o tira-tira. At samantala, magbabalik po ang Balitang Pambansa. Ngayong darating na halalan, pipili na tayo ng mga bagong kinatawan ng ating lehislatura na bubuo ng 20th Congress ng Pilipinas. Kasama dito ang 12 senador, 318 kinatawan sa mababang kapulungan o lower house, kabilang na ang mahigit 200 district representatives at 63 party list representatives. Ang 12 senador na mapipili ay manunungkulan ng 6 na taon hanggang 2031 at maaaring maihalal sa 2 consecutive terms. Ayon sa 1987 Constitution, ang sinumang kandidatong senador ay dapat natural-born citizen ng Pilipinas, marunong bumasa at sumulat, at least 35 years old sa araw ng halalan, rehistradong botante, at residente ng bansa sa loob ng hindi bababa sa 2 taon bago ang halalan. Ang mga miyembro ng House of Representatives ay may 3-year term at maaaring maihalal ng hindi hihigit sa 3 consecutive terms. Para maging qualified na kandidato bilang district representative, kailangan ay natural-born citizen ng Pilipinas, marunong bumasa at sumulat, at dapat 25 years old o higit pa bago ang araw ng halalan. Sila din ay kailangan registered voter at residente ng kanilang distrito ng hindi bababa sa 1 taon. Mahalaga ang pagpiling ng mga kinatawan natin sa Kongreso dahil sila ang gumagawa ng mga batas na pinagtitibay ang diwa ng ating konstitusyon para sa isang malusog na demokrasya. Isang mahalagang kaalaman para sa matalinong pagpili ngayong halalan. At mula naman sa Philippine News Agency, walang balak ang Philippine Coast Guard na alisin ang PRP Teresa Magbanwa sa karagatan ng Zambales. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, mananatili sa karagatan ng Zambales ang PRP Magbanwa upang i-monitor ang bawat galaw ng mga barko ng China. Sa ngayon ay namataan ng PCG ang presensya ng barko ng China na may bow number 3304 sa layong 70 hanggang 80 nautical miles ng Zambales. Sinabi ni Tariela na mananatili sa karagatan ng Zambales ang BRP Magbanwa dahil na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong Miyerkules na mataan ng PCG ang CCG Vessel 3103 patungong Zambales upang palitan ang CCG 5901 o ang Monster Ship. Mula sa Philippine News Agency, dapat mas paigtingin pa ng mga local government units ang pag-iinspeksyon sa kanilang mga lugar upang tuluyang mawala ang operasyon ng POGO. Ang pahayag ay ginawa ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos maaresto ng Bureau of Immigration na mahigit 400 ang POGO workers sa Parañaque City noong January 8. Pinagpapaliwanag ni Remulla ang Parañaque LGU kung bakit may operasyon ng POGO sa kanilang lugar. Una nang inatasan ni Remulla ang lahat ng LGU sa bansa na magsumite ng No POGO Certificate bago matapos ang buwang ito. January 2 nang ipagutos ni Remulla sa mga LGU na inspeksyonin ang lahat ng business establishments upang matiyak na wala na ang operasyon ng POGO sa kanilang mga lugar. Lucena PNP tiniyak na igagalang ang karapatan ng mga motorista sa mga COMELEC checkpoint ngayong nagsimula na ang election period. Si Carmi Isla sa Radyo Pilipinas Lucena para sa Balitang Pambansa.
Hindi lang mga baril o armas na walang kaukulang permit mula sa Commission on Elections ang mahigpit na babantayan ng Lucena City Police, kundi maging mga kontrabando. Ito ang tiniyak ni Lucena City Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman kasabay ng pagsisimula ng border control checkpoints ng COMELEC ngayong election period. Para i-check po natin lahat ng vehicles or lahat ng motorists kung mayroong pinagbabawal na na mga firearms at na mga all other contrabands na against the law. Paggamat bahagya makakaabala ang checkpoint sa mga motorista, ipinaliwanag ng PNP na ito ay alinsunod sa batas para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak din ng pambansang pulisya na may mga inilatag silang alituntunin, katuwang ang COMELEC upang matiyak na hindi malalabag ang karapatan ng mga motorista. Kaya hiling ng Lucena City Police makipagtulungan sa mga otoridad para matiyak ang seguridad at maayos na halalan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Carmi Isles para sa Balitang Pambansa. Online voting system nakikitang solusyon. Samantala, online voting system nakikitang solusyon sa mababang voter turnout sa overseas absentee voting. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Patuloy na tutulong ang Department of Foreign Affairs sa Commission on Elections para maging matagumpay ang overseas absentee voting ngayong 2025 midterm elections. Iyan ang tiniyak ni DFA Undersecretary Jesus Domingo, chairperson ng Overseas Voting Secretariat sa Panayam ng Radyo Pilipinas World Service. We work as partners, so we're a team that has been coordinating this and traveling all over to make sure this goes smoothly. So we are very strong partners with COMELEC. Suportado rin ng DFA ang internet voting system ng COMELEC para mapataas ang bilang ng mga boboto sa darating na halalan. Sa pamagitan kasi ng bagong sistema, hindi na kailangan pumunta pa sa mga embahada o konsulada ang mga Pilipino. Basically, when we go to these cities, we conduct a briefing. These are regional meetings. Their officials in charge of overseas voting come for a briefing and trial run. And we would also, then the following days, we would invite the Filipino community leaders to join us for the briefing. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin ang roadshow at live demonstration ng COMELEC sa iba't ibang konsulada at embahada ng Pilipinas para magabayan at maipakilala sa mga Pilipino ang online voting system. Samantala, nagpaalala ang DFA sa mga overseas Filipino na kailangan pa rin magparehistro online para makaboto sa April 13 hanggang May 12, 2025. Magtungo lamang sa official Facebook pages ng COMELEC, DFA at kani-kaniyang embahada o konsulada para sa mga karagdagang impormasyon hinggil dito. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Jerome Toledo para sa Balitang Pambansa. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga kababayan nating miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa magaganap na Peace Rally ngayong araw. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, maaga pa lang ay dagsa na ang mga tao ngayon dito sa Luneta Grandstand at ang dami ng tao umabot na hanggang sa Rojas Boulevard. Matinding bigat ng daloy ng trapiko ang sasalubong sa mga motorista, lalo na sa mga papunta sa lungsod ng Maynila. Maraming kalsada kasi ang tila mahabang parking lot na at ang iba ay double parking pa. Sa kabaan ng Road 10 sa Tondo, Maynila, umabot na doon ang haba ng parking ng mga sasakyan. Mula doon, naglalakad ang mga dadalo sa National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo, kung saan inaasahan na aabot sa milyon-milyon ang dadalo. Makikiisa sa pagtitipon ng nasa 13 lugar sa buong bansa. Samantala, ilang kalsada naman ang pansamantalang isasarado sa mga motorista simula kaninang umaga ng alas 4 ngayong Lunes. Kabilang dito ang Katigbak Drive at South Drive, Independence Drive, Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, P. Burgos Avenue, Maria Orosa Street, Finance Avenue, General Luna Round Table at Calao Avenue. Kaya naabisuan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Suspendido na ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa Pasay at Manila ngayong Lunes. Gayon din sa Quezon City kung saan matatagpuan ang pangunahing sambahan ng Templo Sentral at karamihan ng mga miyembro ay nasa lungsod. Ayon sa Manila Police District, aabot sa 1 milyong individual
ang inaasahang dadalo sa peace rally. At para naman matiyak ang seguridad at kaayusan, nasa 3,000 pulis mula sa MPD, National Capital Region Police Office at mga kalapit rehiyon ang tatalaga sa paligid ng Quirino Grandstand. Tututukan din nila ang ilang lugar na pagdarausan ng peace rally. Pinapayuhan naman ang mga dadalo na huwag nang magdala ng mahahabang payong at malalaking bag para hindi na masita at maharang pa. Naomi, nandito ako ngayon sa Rojas Boulevard. Kung makikita mo ngayon yung dami ng tao na dumarating para sa pagtitipon. Ito, mula pa yan sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Ayon nga sa inilabas na bilang, as of this time, Naomi, umabot na sa 2 milyong katao ang nandito ngayon sa pagtitipong ito dito sa Luneta Grandstand. At maliban dyan, may natatanggap din tayong mga ulat, Naomi, na maliban sa Iglesia ni Cristo, may iba't ibang grupo rin na makikilahok sa nasabing programa. At yan muna ang update mula dito sa lungsod ng Maynila. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat Isaiah Mirafuentes ng PTV. Samantala, Department of Agriculture BIFAR Region 2 tumanggap ng 8.9 billion pesos para sa Fisheries Livelihood Program sa Batanes. Si Mary Joy Javier ng PIA Region 2 sa Balitang Pambansa. Ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment o DOL Region 2 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2 ang livelihood check na nagkakahalaga ng humigit kumulang 9 million para sa programang Sustaining Batanes Waters through Fisheries Livelihood Program. Ang nasabing cheque ay personal na iniabot ni DOL Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. kay BIFAR Regional Director Angel Encarnacion. Layunin nitong suportahan ang 11 asosasyon ng mga mangingisda at magsasaka na kinabibilangan ng 275 benepisyaryo na naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Julian at Leon noong nakaraang taon. Ayon kay Atal, kasama sa programa ang pamamahagi ng motorized boats, fish processing equipment at aquaculture assistance tulad ng tilapia fingerlings at feeds sa tulong ng kanilang partnership kasama ang BIFAR. Katuwang ang BIFAR Region 2 at ang kanilang field office, magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng assistance sa mga residente at upang ma-monitor ang sustainability ng kanilang proyekto. Ito po, we will be still continuously assist Batanes by giving them some livelihood projects. Samantala, hinikayat ni Atal na pagbutihin at pag-ingatan ang nasabing proyekto para sa ikaunlad ng mga mangingisda at magsasaka sa nasabing probinsya. Mula sa PIA Region 2, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. Kumikinang pa rin ang baybayin ng sikat na Boracay Island dahil hindi lamang iilan kundi 17 cruise ships ang nakatakdang dumaong sa isla ngayong 2025. Si Sheila Patosa ng PIA Aklan sa Balitang Pambansa. Kinumpirma ni Port Ship Operation and Special Project in Charge, Neven Makirang, ang inaasahang pag-usbong ng cruise ship industry sa lalawigan ng Aklan dulot ng mga pagdaong ng maraming cruise ship doon. Ngayong Enero ay 5 cruise ship na kaagad ang darating sa isla. Kabilang dito ang Aida Stella, Norwegian Sky at Seabourn Incor. Ang Aida Stella ang unang darating sa isla sa January 13. Ang mga naturang cruise ship ay natinatayang makakapagdala ng mahigit kumulang 8,800 na mga dayuhang pasahero. Dagdag pa ni Makirang, may 5 cruise ship muli ang darating sa isla ng Boracay sa buwan ng Pebrero, 4 sa Marso, 2 sa Setyembre at 1 naman sa Disyembre. Itong year na ito ay meron po tayong 17 arrivals. Starting po January, itong taon na ito ay meron tayong 5. At ang 2 po doon ay tinatawag po natin maiden call. Ito pong Aida Stella at ang Norwegian Sky. Karamihan sa mga cruise ship na bumibisita sa isla ng Boracay ay may 1 araw na nakalaan sa paglilibot sa isla. Itinituring din na mahalagang pagbabago para sa Boracay ang pagdating ng mga cruise ship. Sinabi ni Malay Mayor Frolibar Bautista na ito ay nakakapagdulot ng positibong epekto sa ekonomiya, hindi lamang ng Malay kundi ng buong probinsya. It really boosts the tourism, no? Actually, yung most of the passengers are mga senior citizens, eh. And of course, they will stay only for 1 day. Ang beauty niyan is we will give them more experience para pagbalik na sa kanila is, of course, they will convince at will invite more people.
or their friends and families to come back and really to stay in Boracay. Inuumpisahan na rin ng Philippine Ports Authority ang 743.978 million pesos cruise ship port project sa Barangay Alegria sa Buruanga, Aklan na inaasahang makakatanggap ng mas marami at mas malalaking cruise ships. Ang lokal na pamahalaan ng Aklan, katuwang ang Department of Tourism, ay patuloy na pinapanatiling mahusay at maganda ang serbisyo sa mga turista upang dama nila ang mainit na pagtanggap sa world-class na isla ng Boracay. Mula sa Philippine Information Agency Aklan, Sheila Q. Patosa para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman po mamaya sa programang Bagong Pilipinas Ngayon ang panayam kay DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan ilalatag niya ang mga proyekto at programa ng DSWD ngayong taon. Tatalakayin din yan ang mga mahalagang usapin. Mamaya yan, 12:30 ng hapon, kaya tutok lamang po dito sa inyong telebisyon ng bayan, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.